naaawa sa tuwing tayo'y nakakapanood ng mga batang inaapi sa telebisyon o sa pelikula dahil sa kanilang kaanyuan. Pero mas mahahabag siguro tayo kung sa totoong buhay ay makakita tayo ng batang hinahamak dahil sa kanyang hitsura. Yan po ang pinagdaraanan ng batang tampok natin ngayong gabi. Tunghayan po ninyo. Hindi biro ang buhay na kinamulatan ng batang si Melvin. Bago pa man siya isilang, inabandona na sila ng kanyang ama. At dagdag pang pahirap ang mga pangungutyang natatanggap niya dahil sa dalawang bukol sa pagitan ng kanyang mga mata. Masakit din po kasi siyempre may isip ko bakit nagkaanak ako ng ganyan na wala naman akong ginawang masama sa bata. Sa loob ng 12 taon, sinikap ni Melvin na mamuhay ng normal. Naging masipag siyang mag-aaral at nakikipaglaro at nakikipagkaibigan din tulad ng ibang bata. Pero tila hindi lahat ay kayang tanggapin ang kanyang kaanyuan. Matagal na rin po niloloko nila ako. Pag pumupunta po kami ng bayan. Bukol-bukol, sabi nilang ganun. Nahayaan ko na lang. Minsan siguro hindi nila alam na ako ang nanay. Naisin mang maipagamot ni Susan ang anak. Kulang ang 250 pisong kinikita niya kada linggo mula sa paglalabada. Mahirap kasi po ang buhay namin, kaya gusto ko man po siyang idala sa ospital. Siyempre, mangangailangan po ng pera, kahit sa pamasahe lang or check-up. Hanggang makarating sa aming tanggapan ang isang email mula sa guro ni Melvin. Agad namin siyang pinuntahan sa Tarlac para alamin ang kanyang kalagayan. Habang lumalaki nga yung pasyente, lumalaki rin yung bukol. Na yung mata niya, yung kaliwa, medyo lumilihis na papunta sa kaliwang side ng mukha niya. Tapos yung kanang parte ng ilong, medyo bumababa na. Hindi man nakitaan ang panganib ang mga bukol, may masama pa rin itong epekto kay Melvin. Parang nagkakaroon ng disfigurement yung face, magkakaroon siya ng psychological problems later on. Kung sobrang laki na siguro, baka yung paningin niya o kaya yung paghinga niya maapektuhan na rin. Simpleng mga kaso tulad ng ubo, sipon at lagnat lamang ang kayang tugunan ng Municipal Health Office ng Bayan ng Gerona. Hindi nito kakayanin ang operasyon na kinakailangan ni Melvin. Matagal ko na rin na dinadalangin yan na sana po may tumulong sa anak ko. Gusto ko pumalis to para po hindi na ako niloloko. Sa March 29 po ay magtatapos na sa elementarya si Melvin. Isang magandang handog po sana sa kanyang pagpupursigi sa pag-aaral kung siya ay ating matutulungan na mapaoperahan at para mabago ang kanyang buhay. Maraming salamat po kay Dr. Juliet Cabunok ng Rural Health Unit sa Gerona, Tarlac. At sa mga nais po naman magpaabot ng tulong kay Melvin, maaari po kayo magsidya sa aming tanggapan o magdeposito ng inyong donation sa aming mga bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Isang special screening ang ginawa sa Malacanang para sa documentary na Inside Malacanang. Sumentro ang kwento nito sa kasaysayan ng Malacanang kay Pangulong Aquino at sa mga tauhang nagbabantay sa seguridad ng presidente. Pawang mga Filipino ang nasa likod ng paggawa ng dokumentaryong ito. Kabilang na ang producer nito na si Marnie Manicad, may bahay ni GMA News anchor Jiggy Manicad. Sa kanyang talumpati naman, binigyang diin ni Pangulong Aquino na nananatiling Palace of the People ang Malacanang. This is an understated lesson in the documentary. That the presidency is about more than one person. On a larger scale, the same is true for our country. None of us can change this country alone. Every worker must put in a good day's work. Isa sa mga dumalo sa screening si GMA Network Incorporated Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon at kanyang asawang si Mrs. Teresa Gozon. Humanga sa dokumentaryo si Attorney Gozon. It's very informative. It shows how the president conducts himself and the people around him. You know, we don't have the rights, so maybe
we can get it from National Geographic and show it in Channel 7. It will show us what Malacanang means to us as a nation, not only the structure itself, but the people behind the president. Nakatakdang ipalabas ang Inside Malacanang sa National Geographic Channel sa Southeast Asia sa March 18. Isinusulong na ang isang panukalang batas na layong ipagbawal ang pagdura sa kung saan-saan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi ka nais-nais pero isang hindi mayaalis na ugali ng tao ang pagdura. Ang ilan pa sa ating mga kababayan sadyang walang pakundangan. Ito ang nais pigilan ng House Bill 5901 na inihain ni AVE Representative Eulogio Magsaysay, ang panukalang batas sa pagbabawal sa pagdura ng laway o anumang nasa bibig sa mga pampublikong lugar. Saklaw nito ang mga kalye, mga eskinita, sidewalk, palengke, tulay at lahat ng open space na malayang pinupuntahan ng publiko. Ang lalabag pagmumultahin ng 500 piso sa first offense, 1,000 piso sa second offense. Kapag umulit pa ng pangatlo, ang katapat na parusa 2,000 piso na may kasama pang health seminar sa Department of Health at posibleng may kasama pang 6 na buwang kulong. Ang pangangalaga sa kalusugan ng tinutukoy na diwa ng panukalang batas. At sa puntong ito, sang-ayon si Dr. Maria Victoria Abesamis ng East Avenue Medical Center sa layunin ng panukala. Ang tuberculosis, yung mga upper respiratory infections, pulmonya, pwede mo yang makuha sa droplet. So yung dura, pag dinura mo, the mere exposure, kunwari, andun yung mikrobyo, malanghap mo yun, ay pwede kang magkaroon ng infection. Maraming bansa sa mundo meron na rin daw batas na nagbabawal sa pagdura, tulad ng Singapore, India, Malaysia at China. Sa Metro Manila, nakapaloob sa ipinatupad na anti-littering law ng MMDA ang pagbabawal sa pagdura sa mga pampublikong lugar. 500 piso multa sa mga lumalabag. Maging sa Marikina at Davao City, may ordinansa na rin tungkol dito. Sang-ayon ng aming mga nakausap sa panukala, pero meron din namang hindi agad matanggap ang ideya. Mas maganda, malinis para hindi kagayahin kung saan saan nadura. Maraming uod na problema o anuman yun. Okay yun. Maganda yun kasi para medyo malinis ang natin, paligiran natin. Bakit kailangan ipagbawal? Sila ba hindi dumudura? Kung nabawal eh, nung gusto ng Pinoy eh. Posible. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Susunod! Pagtagas ng amonya mula sa planta ng yelo sa Zamboanga nagdulot ng perwisyo sa daan-daang residente. Bella Padilla may pakiusap sa gitna ng di mamatay-matay na kontrobersya sa larawan niya sa isang magazine. At iba pang mga balita tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.